Hi guys! Kumusta kayong lahat? Magandang araw. It's me, Jaela Vilino, Mix Vlog. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. At may tatalakayan na naman tayong panibago ay LDR relationship. Kung gaano ba ito kahirap. Let's go! Pero bago ang lahat, click na button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Tara guys! Long distance relationship are really hard, and not everybody truly understand that there are more reason to fight, more reason to argue, and more reason to stress. You have to put twice as much effort, twice as much patience, and twice as much trust in order to make it work. The distance, however, gives those couple a reason to laugh harder than the regular couples do. Regular couples get to see each other, and when they do, whenever they want, while long distance couples have to wait long period of time to see each other, and when they do, it's only for a short period of time as well, and when it's time to leave, that's the worst part about it, all because you don't want to leave. It's hard to leave, knowing till be while until you see the person again. So every moment those couples spend together matter. They don't take holding hands, long hugs, and kiss for granted. What amazing is that although these couples are far apart from each other the most of the time, there's no one they feel closer than the person, and that's how you know it's real and called pure love. Kaya sa long distance relationship, kung nagmamahalan kayo na malayo, ay kailangan ang oras. Kahit gaano ka pa ka-busy, huwag mo pa rin kalimutan bigyan ng oras na tawagan o i-text ang iyong partner kapag may free time ka, para sa gayon continue ang inyong communication. Napaka-importante ng communication sa bawat isa para na hindi sila mawili o malibang sa iba, at para updated ka palagi sa kanilang mga ginagawa. Kaya kung kayo man ay nasusubok ng panahon na kayo ay malayo sa bawat isa, kailangan nyo ang tibay, tatag, lakas ng loob, tiwala at dasal sa Panginoon na pagtibayin ang pagmamahalan nyo sa isa't isa, na ang tiwala hindi mawawala, ang pagmamahal, ang tamis ng pagmamahal ay hindi mawawala sa isa't isa, lalo na ang tiwala. Tibay at tatag sa inyong relasyon, at ang pagsubok ay kailangan harapin at iwasan para na hindi masira ang isang relasyon na inyo nang tinayo simula pa noon. Kahit malayo man kayo sa isa't isa, keep going and continue to communicate. Bigyan nyo ng oras ang bawat isa. Kahit pagod na kayo, tawagan mo pa rin, kumustahin mo pa rin, iparamdam mo pa rin na naandyan ka kahit pagod ka na. Kahit pagod ka sa trabaho, busy ka man, pero kailangan saglitan mo siya, tawagan, i-text at ikumusta. Dahil yan ang patunay at tatag sa isang relasyon. Kung mayroon kayong communication, pag-uunawa, pagmamahalan, pagtiwala,
at panalangin sa Panginoon na gabayan ang inyong relasyon. Kung may mga tukso man, kailangan kang magpakatatag. Kasi hindi naman malayo yan na hindi tayo susubukan ng panahon. Pero nasa atin na lahat yan ang desisyon. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, ay hindi mo siya kayang lukuhin. Hindi mo siya kayang pagsinungalingan. Ire-respeto mo siya kahit wala siya sa harapan mo. Based on my experience, I love someone truly. Pero ibinigay ko lahat sa kanya. Lahat ng tiwala, lakas ng loob, kumuha ko sa kanya. Pero at the end of the day, dahil hindi na kayanan ng pagsubok, isa sa amin ang nag-give up. Pero ako, napatunayan ko sa sarili ko na nagmahal ako ng totoo. Nagmahal ako, nagtiwala ako. Pero nung pagbalik ko, wala na pala siya. Diba ang lungkot? Kaya, bihira lang ang nagkakatuluyan sa isang relationship na malayo. Kung talagang mahal mo yung isang tao, hindi mo siya kayang lukuhin. Ire-respeto mo siya kahit hindi mo siya nakikita. Iti-text mo siya, tatawagan mo siya, tatanong ka, isi-share mo yung problema mo, isi-share mo yung mga plano mo sa kanya. Pero dapat pareho kayong dalawa ang may pag-uunawa. Pareho kayong dalawa ang may plano. Pareho kayong nangangarap at mangarap na masaya, punong-puno ng pag-asa, tiwala, tatag at tibay ng puso't isipan nyo na makayanan nyo ang tinatawag na LDR. Kasi kapag LDR ka, pag umuwi ka, kunting oras lang ang maibibigay mo sa partner mo. Hindi katulad ng mga regular couples na araw-araw nagkikita sila. Pero yung LDR, malayo pa. Nangangarap ka na. Nangangarap ka na magpunta kayo dito, punta kayo doon. Pero minsan ang LDR ay hindi nagkakatuluyan. Kasi mararaming temptation sa paligid na kaya kang palitan. Yung nga sinasabi nilang pinalitan ka ng mas malapit kasi yun ang masarap kaysa mas malayo. Pero kung mahal mo yung tao yun, hindi mo siya kayang saktan. Re-respetuhin mo siya kahit hindi mo siya nakikita. Igalang mo ang lahat ng desisyon niya. Hindi ka magsinungaling, hindi ka mag-cheat, hindi ka manluloko, at huwag kang magkunwari na mahal mo yung tao. Kaya kung isa ka sa relationship na long distance, huwag kang magbigay ng 100% na buo ang pagmamahal ng bawat isa. May isa talagang nagmamahal pero may isang sisimpla. Kaya ma-advise ko dito, kailangan magbigay ka sa sarili mo ng pahalaga. Bigyan mo ang sarili mo ng kaunting respeto or hindi man kaunti. Bigyan mo ng dangal para na one day, kung sakali man siya ay magluko kung sino man sa inyo, dapat handa ka harapin ang kahit na anong pagsubok at tanggapin itong ng buong sa puso mo. Kaya nga may kasabihan na magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo kaysa unahin mo yung ibang tao na hindi mo alam kung nagmamahal ba siya ng totoo sa'yo. Kasi magtitiis tayo ng ilang taon. Kaya nga yung iba nagsasabi, tigang na, nag-iintay pa rin sa boyfriend, nag-iintay pa rin sa asawa. Question, ang asawa mo ba nag-aantay sa'yo? Ang boyfriend mo ba hindi naglalaro? Kung hamakin mo man ang isang long distance relationship, ay kailangan tatagan mo ang loob mo. And you be open-minded and be wise to think about it, that you can do it, to trust your loved ones, that he or she is far away from you, na namimiss ka, inaalala ka, tinatawagan kaya the most na kailangan nating gawin kapag tayo ay LDR, nagtatawagan, nagkukumustahan, may sweet talk, may sweet love,
para na hindi mawala ang pagmamahal. At kailangan nag-I love you din kayo sa bawat isa. Tapos tanungin mo siya, kung kumain ka na, kumusta ka na, kumusta ang trabaho mo, kumusta ang pagtulog mo, inisip mo ba ako? Kailangan may lambing sa bawat isa, pag-alala, pag-alaga, at pagpapahalaga sa relasyon. Kasi kung hindi mo ito gagawin, unti-unti itong mawawala sa inyong dalawa. Marirealize nyo na lang na wala na kayong spark na dalawa, na wala na kayong pagmamahal sa bawat isa. No? Pero, kung talagang mahal mo yung tao, kahit hindi man sabihin natin na, kahit sabihin na natin na walang spark, yung pag-unang impact na pagkikita nyo. Pero marirealize mo sa sarili mo na, pag malayo ka na, ay mahal ko pala ang tao mo. Kahit sa pagkita namin, wala akong naramdaman. Pero yung puso mo, tibok ng puso mo, malalaman mo doon kung kahit na walang spark yung pagkikita nyo. Pero marirealize mo nung malayo ka na mahal mo pala yung tao. Ito, kwento ito ng isang LDR na kailangan na nandyan yung pagmamahal, respeto, paglambing, at pag-alaga kahit na malayo kayo sa isa't isa. Kasi kung walain nyo yan, mababaling ang atensyon ng isa sa inyo sa ibang tao na nagmamahal sa kanya, sa ibang tao na malapit sa kanya. Mababaling ang atensyon niya doon. Kaya kung bihira lang talaga ang nagkakatuluyan sa LDR, pero kung kaya mo sagupain ang isang pagsubok, malalampasan mo ito kung pareho kayong dalawa ng pagkatatag sa bawat isa. At rirespetuhin ang pagmamahalan nyo kahit malayo man kayo. Dasal sa Panginoon na gabayan ang relasyon nyo, na kahit na anuman ang pagsubok na daranasin nyo ay malalagpasan nyo, na kahit anumang temptation ang nasa harap nyo ay kaya nyo itong banggain, kaya nyo itong iiwas ang sarili nyo para na hindi ka magkamali sa partner in life mo na malayo. Kung talagang nagmamahal ka, kaya mo. Kahit ako, nakaya ko. Nakaya ko sa sarili ko na irespeto yung tao, hindi naman dapat irespeto. No? Kasi, yung mga time na nirespeto mo siya, minahal mo siya, tapos ikaw pala, para kang syunga-syunga na, yung nagtiwala ka, tapos pagbalik mo wala na pala. Pagbalik mo wala na palang spark, wala na palang pagmamahal kasi nabihag na ng iba, nakuha na ng iba yung attention. Kaya pala minsan sa LDR, no, yung hindi nagsasabi na I love you, miss na kita, ingat ka dyan, yung hindi mo na feel, yung pala mayroon ng iba na nagmamay-ari ng puso niya. Kaya kayo dyan na nasa LDR relationship, kailangan magtira kayo ng pagmamahal, respeto sa sarili nyo. Huwag ubos-ubos ang tiwala na ipagkaloob nyo sa partner in life nyo.